Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang, matindi to. Basti Duterte sumabog sa galit, harapang sinupalpal si Sandro Marcos PBBM. Yan mga kababayan ang ating alamin. Mula po ito kay News PH. Nasa description po ang full video link ng balitang ito, ng video nito mga kababayan. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Itong si Sandro Marcos nagsalita na laban dito kay Basti Duterte. Okay? Alamin kung ano yung sinabi ni Sandro Marcos dito kay Basti Duterte tungkol sa mga sinasabi ni Basti Duterte sa maisog rally ng Dumaguete City. Ang nangyari dito? Tinanong siguro itong si Sandro Marcos, ambush interview ng mga media, kung ano ba ang nasasabi mo, ano ang bang opinion mo tungkol dito sa mga sinasabi ni Basti Duterte sa maisog Dumaguete rally. Sabi dito si Sandro Marcos na I still consider Basti Duterte as a friend. Okay? Para kay Sandro Marcos, kaibigan pa rin ang turing niya kay Basti Duterte. Meron siyang number sa akin, pwede niya akong tawagan. Yan ang sabi ni Sandro Marcos. Well, sa tingin ko, ipinakita ni Sandro Marcos sa taong bayan na siya ay mabait. Instead na magalit si Sandro Marcos, he still consider Basti Duterte as a friend. Parang ganyan ha. Ito yung opinion ko dyan, okay? Sa totoo lang, ito yung masasabi ko ha. We all know na itong mga Marcos, itong si PBBM, Sandro Marcos, lahat na sila. Ang kanilang anong tawag doon? Ang kanilang propaganda ba ang term diyan? Ang kanilang may exact word na hindi ko talaga mabanggit sa bibig, pero nasa isip ko. Ano ba 'yun? Ang kanilang parang brand, okay? Ganito lang. Ang kanilang branding, ang branding ng mga Marcoses, bait-baitan. Again, ang branding ng mga Marcos, bait-baitan ang branding, at successful sila dyan sa kanilang bait. So tama po yan mga kababayan. Ako agree din po ako dyan ha, na bait-baitan. Kasi bait-baitan po itong pinapakita ni Sandro Marcos. Kasi di ba nung nagsalita po si PRRD, no? Kaya about sa Kongreso, di ba? O anong sinabi niya mga kababayan, di ba? Ipinagtanggol niya po si si Castro. Di ba? Tapos yung nanay niya naman, lately nagsalita dito kay Vice President Sara Duterte. Ngayon, sino namang tanga ang maniniwala na ikaw gustong-gusto mong makipagkaibigan sa mga Duterte? For the sa kaalaman po ng lahat, anak po ito anak po ito. Yung tatay nga, di ba? Yung tatay nga ni Sandro Marcos, mga kababayan, balita na Andres Disaya. Paano na lang ito, anak ito mga karibin natin, magsasalita ng ganyan sa mga Duterte? Yung nanay mo nga halos di ba, durugin sa BP Sara. So ngayon, nasa inyo na po yan mga kababayan, kasi tayo naman po ang magkanya-kanya naman po tayong opinion about dito, di ba? Sa palagay niyo po ba mga kababayan, sincere? Sincero. Itong si Sandro Marcos doon sa kanyang sinabi na gusto niyang maging kaibigan si Basti Duterte.
O yan mga kababayan, kayo na lang po ang desisyon kung naniniwala ba kayo o hindi. Kasi, di ba? Sa mga nangyayari ngayon, yung si Senator Amy Marcos nga, bumaliktad na eh. Tapos ito, Sandro Marcos, nako. Baitan, di ba? Yan ang branding ng Marcos. Oh, itong sinabi ni Sandro Marcos ngayon na I still consider him as a friend. He has my number. He can call me anytime he wants. Oh, yan ang branding ng Marcos. Bait-baitan. Para mapakita ng taong bayan na mabait yung mga Marcos. Itong mga Duterte laging nang aapi. Oh, di ba? Yung Marcos yung kawawa. O dapat iboto natin si Sandro Marcos kaya kawawa si Sandro Marcos. Instead na magalit si Sandro Marcos, I still consider him as a friend, si Basti Duterte. O, di ba? Yun ang branding ng mga Marcos. Now, wala akong problema doon. Pero wag na tayong magpaloko doon. Nabudol na tayo sa ganyan. Gets niyo ang point ko? Nabudol na tayo sa ganyan, yung bait-baitan. Doon tayo sa totoo. Doon tayo sa magpaprangka sa atin kung ayaw nila sa Doon po tayo mga kabayan sa talagang ipinapakita yung totoong kulay nila, no? Kung palamura ka man, di ba, nagmumura ka. Kasi, di ba, mahirap naman kung saka ka pa magmumura kung naiboto ka na ng taong bayan, di ba? Yun ang mahirap, di ba? O like for example, this situation na kinakarap ng mga Marcos, di ba? O kasi maraming pangako nung nakaraang kampanya, di ba? Sobrang bait po nila talaga. Pero what happens mga kababayan? Parang eto, opinion ko lang po ito mga kababayan at di ko po sigurado kung parehas po tayo ng nararamdaman. Pero ang nakikita ko pa para pong napagsamantalahan ng Pilipinas. 'Di ba? Sama-sama at sabay-sabay silang magiging milyonaryo. Diyan pa lang po mga kababayan. Sa PCSO pa lang mga karibin natin. Tiba-tiba na po sila. Wala tayong magagawa kasi nabudol nga po tayo eh. Gaya nga po sabi ni Sir Don Mar TV po mga kababayan. Yung sasalita niyan si Sir Don Mar TV. Subscribe na po kayo kay Sir Don Mar TV mga kababayan. Sa isang tao, yan. IPPI ka talaga. Ang mga Duterte, IPPI ka talaga kung ayaw nila sa inyo. Doon tayo sa totoo. Huwag na tayong magpadala sa branding ng bait-baitan. Diba? Yung style ni Sandro kanina. Hindi na uso yung bait-baitan mga kababayan, ha? Sa panahon ngayon na namulat na po ang taong bayan, hindi na po uso yung bait-baitan. Parang yung ginagawa mo ngayon na Congressman Sandro Marcos, gawain po yan ng mga dilawan, di ba? Mar Rojas, anong ginawa? Nagbait-baitan rin di ba? Yung nagta-traffic siya. Lena Robredo, anong ginawa? Marami silang mga kalokohan na ginawa. Para ipakita sa taong bayan na ganito po kami, kaisa kami ninyo. Utot nyo, kaisa. Kaisa ka dyan. Kaisa nyo kami pag panahon ng kampanya. Diba? Malapit ang puso nyo kapag panahon ng kampanya. Pero pag natapos na po ang kampanya mga karibin natin at nanalo sila, anong ginagawa nyo? Naaalala nyo pa ba yung mga pangako ninyo? Kasi dyan naman nasusubukan talaga ang isang tunay na leader sa kanyang mga pangako. Diba? Kung kaya niyang tuparin. Diba? Brand yun ng Marcos. Laban sa administrasyong Marcos sa isinagawang prayer rally sa Dumaguete. Nakukuha raw ng administrasyon ng lahat ng Tingnan kanilang nyo, gusto dahil sila ang Pakinggan nasa posisyon. Bagay na sinagot naman ni Presidential Son at ngayon Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos. Branding ng Marcos. Regardless of what Mayor Baste says, I still have the utmost respect for him. I still consider him a friend. If he wants to talk to me about it, he's more than welcome to anytime. He has my number. Pero tiko Yun ang branding ng Marcos. Bait-baitan. Ang tanong, wag na tayong masyadong maniniwala sa ganyan. Naloko na tayo dyan. Nabudol na tayo dyan. Di ba? Tama. So, careful. Ingat tayo sa mga ganyan. Mhm.
Yun bang tipong tao, hindi ko sinabing ganyan si Sandro Marcos ha, ito example lamang po, okay? Ito opinion ko lang ito. Ako, ito lang sasabihin ko sa inyo, careful tayo sa mga taong mabait sa atin. Ha? Sinasabi ko yan sa inyo. Ito ay applicable sa lahat. Applicable ito sa ating buhay, okay? Pero mga karibin natin, di ba? Eto nangyayari naman talaga to sa totoong buhay. For example, mga kababayan, di ba? May mga taong mabait talaga sa iyo, di ba? Pero after niyan, may hihingin sa yung favor, mga karibin natin. Di ba? At yun ang gusto nating malaman kung ano ang gusto nilang kunin, no? Hingin na favor para sa kanila. Kasi wala na pong libre ngayon sa panahon ngayon, mga kababayan, di ba? Kaya nga po, dama po yung sinasabi dito na mag-ingat po tayo. Malapit na naman po ang eleksyon. Kaya tingnan po natin, no? Yung mga nagsasabi po ng yung mga nagbabait-baitan, mga kababayan, nakikita naman natin yan, no? Nagbabait-baitan lalo na po sa administrasyon ngayon. Pero tingnan natin kung yung mga i-endorso. Ito, opinion lang naman natin to, mga karibin natin ha. At papalapit na rin naman po ang eleksyon, no? Ipakita po natin sa kanila na hindi po tayo nadadala sa pagbabait-baitan nila, diba? Sa mga mapagkunwaring gawain. Ngayon, tutulong-tulong ang mga yan, mga kababayan, ha? Ingat po sa mga tulong-tulong na yan. May kapalit po ang mga tulong na yan, mga karibin natin, ha? Careful kayo sa mga taong mabait sa inyo sa harapan. Pero kapag nakatalikod ka, tinitira ka. Careful kayo Yun sa talaga. taong. Hindi ko sinabing si Sandro ganyan ha, pero nabudol na kasi tayo kay PBBM. Yung mga magandang mga sinasabi niya, bait-baitan sa panahon ng kampanya, pero nung pagdating ng pagka-presidente niya, iba sa mga sinasabi ng panahon sa kampanya. Ano pa nga ba ang aasahan natin, mga kababayan? Eto, anak ito. Baka like father, like son ito. Ha? Ingat po sa mga pangako at pagbabait-baitan ng mga ito, mga karibin natin. At talagang gamit na gamit po tayo ngayong darating na mga panahon, no? So yan, mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, komento at kritisismo patungkol po sa video ito? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po sa video ito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan, maraming salamat po.